Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, anong meron sa inyo, mga goddess, no? So, yeah, another reading na naman tayo today for the collectives natin right there, no? So, tignan natin anong sitwasyon meron sa inyo, mga collectives, no? Check natin anong merong sitwasyon para sa inyo, collective. So, ma-discuss natin, right? No? So, tignan natin. Universe, peace, Holy Spirit. Anong meron po sa ating mga collectives right now? Please, Holy Spirit, please. Anong sitwasyon meron ang ating mga collectives right now, no? So, let's see. Baka may message sa inyo ang ating universe, right, no? For you collective, no? So, wait lang, ha. So, please, universe, Holy Spirit, anong meron sa ating mga collectives right now, no? Sitwasyon nila. So, you have this, don't give up, have faith in God, no? So, this one is a message, no? Wait lang. So, one more card, please, for the collectives natin, please. Holy Spirit, Universe, please. One more card for the collective. Yes, please. No? So, yun nga, no? Siguro may mga napapanghinaan ng loob dito sa inyo, no? Collective, no? So, sinasabi ni God, no? Don't give up daw, no? Have faith lang talaga, no? So, wait lang. One more card, please, for the collectives, please. Universe, please. One more card para sa ating collectives. Message po ninyo para sa ating collectives sa kanilang sitwasyon, please. So, yun na, no? May tumalon na. So, wait lang. So, ano kaya itong isa? So, accepting your flaws, no? So, yan, no? For some of you, collective, no? Sabi dito ni God, is ni universe, no? Is don't give up, have faith in God. And for some of you naman, accepting your flaws, no? So, yeah, no? So, sinasabi rito, no? For some of you na napapanghinaan na ng loob, no? So, maybe may mga pinagdadaanan kayo mga problems right now, no? Nag-i-struggle kayo, anumang klaseng problema ito, no? So, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, no? Sinasabi dito ni universe, ng ating God, no? Ni God, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Have faith lang, di ba? Have a strong faith and connection with God lang. So, maniwala kayo lalo na rin sa sarili nyo, right? No? Kasi minsan din, kapag may mga problems tayo, tapos napapanghinaan tayo ng loob. Bakit tayo napapanghinaan ng loob, collectives? Kasi nawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin na kaya nating isolve tong mga problema na ito, no? Ano man itong klaseng problema, 'di ba? Sinasabi nga nila, hindi naman darating ang problema sa atin na hindi natin kakayanin, no? For some of us, sinasabi nga is this is pagsubok ni God, no? For some of us na sinasabing ganon. Pero for me, yes, merong mga ganon na pagsubok, no? Depende kasi yun sa sitwasyon, eh, no? Meron kasing mga pagsubok or test talaga si God para sa atin. But then, kasi alam naman natin, di ba, may mga good and bad, right? No? So, but then, hindi rin natin maiiwasan na merong mga some people around us, no, na nagiging cause ng problema natin, no? Di ba? So, I think, for me lang, based on my experience lang, right? No? So, kumbaga, hindi lahat naman ng problema is a test for us, right? Minsan din kasi, meron ding mga tao na nagkukos ng problema sa atin na sinasadya. Something like that, right? No? So, maybe, yung iba doon is talagang test din para sa atin kung sino man yung mga taong nakakasakit or nagbibigay ng problema sa atin, right? So, yun nga, no? Malalagpasan at malalagpasan rin natin yan. But then, ayun nga is, for some of us, nawawalan nga ng pag-asa na hindi na natin to kaya, di ba? Kasi, may mga tao rin na nagda-down sa atin, eh, no?
hindi natin maiiwasan yun 'no, for some of you 'no, aminin man natin o hindi, may mga tao rin na nag nagda-down sa atin 'no. So, merong mga something like crab mentality 'no, binu-bully 'no, something like that 'no. So, ano rin yun, isang dahilan rin yun para lalo tayong mawalan ng pag-asa sa buhay natin, right, 'no? So, kung magpapaapekto kasi tayo kasi yes, madali lang sabihin din natin sa sarili natin na, "Kaya natin 'to, but then kasi 'pag may mga tao rin sa paligid natin, nakakaapekto rin yun sa atin, right? Nakakaapekto yun na para lalo tayong malubog kung ano man yung pinagdadaanan natin, mawalan tayo ng pag-asa kasi may mga taong sinasadya na mag-cause talaga sila ng problema sa atin para hindi tayo makaahon 'no. So, kailangan din dito 'no, 'wag natin palaging magmumukmok tayo sa ating problems 'no, right? 'No, whatever it is 'no, kailangan din natin talaga yun nga sinasabi is tatagan natin. Dahil hindi mo alam kung sino-sino sa paligid mo yung nagko-cause, 'di ba? Bakit ba tayo nagkakaroon ng problema? Problema is tayo rin naman nagsisimula niyan, right? Hindi naman tayo magkakaroon ng problema biglaan, kung walang dahilan, right? Maybe talagang tayo rin ang may gawa or someone around us 'no, na sinasadya 'no. So, kailangan dito is maging matatag talaga tayo. Huwag tayong papadala sa problema dahil hindi mo alam, may mga tao sa paligid mo na tuwang-tuwa habang ikaw ay nagmumukmok, right, 'di ba? Kasi may mga taong sinasadyang magbigay ng problema sa'yo at ikaw naman ay nagmumukmok, 'di ba? Natutuwa sila. So, dapat ipakita mo 'no, hindi lang kay God, si God gusto niya maging matatag ka, but then yung mga tao sa paligid mo gusto ay sumuko ka. 'Di ba? Ano ba yung kumbaga ito collective 'no, so kung ikaw collective, anong pipiliin mo? Yung kagustuhan ni God or kagustuhan ng mga tao sa paligid mo? Come to think of it, right? 'No, 'di ba? So siyempre dapat piliin mo yung kagustuhan ni God, right? Maging matatag ka sa bawat problema, 'di ba? Anumang problema ito malalagpasan at malalagpasan mo 'to. Dahil eto ka, naniniwala ka kay God, you have this strong faith kay God na malalagpasan mo ito. Maniwala kayo sa sa'kin collective, kahit anong problema basta positive lang kayo. Kasi ako and most of lalo na kung kayo 'di ba, kayo lagi kayong nanonood ng mga ganito, ng mga tarot readers, I mean tarot readings, right? Meron kayong knowledge about spiritual, right, 'no? Kasi energies tayo rito, right? 'Di ba? Most of the readers naman sinasabi, kapag positive ka lang is positive din ang babalik sa'yo, right? 'Di ba? So, whatever problem na dumating man sa iyo collective, maging positive ka lang 'no, be optimistic in any situation, right, 'no? Huwag kang papanghinaan 'no. Yes, puwedeng may mga times talaga hindi natin maiiwasan 'yun, pero 'wag mong araw-arawin, 'wag mong patagalin sa sarili mo, 'wag mong patagalin sa buhay mo yung problema. May solusyon at may solusyon diyan, right? Kung kung ikaw ay kikilos. Pero kung hindi ka kikilos, hindi mo masosolusyonan 'yan, right? Kaya nga ito, magkakaroon ka ng strong faith kay God kasi bibigyan ka ni God ng lakas, ng katatagan sa buhay para para kumilos ka, right? Kasi ayun ang bibigay sa'yo ni God, maging matatag ka. Pero ano yung mga tao sa paligid mo, ano ibibigay nila sa'yo? Kahinaan ng loob, right? Para malubog ka lalo, right? So, kapagka kayo collective 'no, so kumbaga kayo naniniwala kayo sa ganito, naniniwala kayo sa mga energies, isipin niyo na lang kung kayo naniniwala kayo sa ganito, tapos for some of you, no offense tapos hindi kayo maniniwala kay God, para saan pa yung nanonood kayo neto kung
hindi pala kayo naniniwala sa spiritual something 'no, na gano'n, right? 'Di ba? Alam niyo kumbaga, lahat tayo, ang soul natin, ang buhay natin is pinahiram lang sa'tin 'yan ni God, 'di ba? Kaya dapat alagaan natin, 'di ba? Hindi niya ibibigay 'yan sa atin, hindi niya tayo mag-ano, hahayaang mabuhay dito sa mundo ng ganito lang wala tayong ginagawa. Kailangan meron tayong gawin, kasi pinahiram niya tayo ng buhay, eh, 'di ba? Pinahiram niya tayo ng mundo para tumira dito sa mundo, 'di ba? Kaya ang dapat nating gawin, alagaan natin. Kasi hindi naman talaga sa atin 'to, eh, 'di ba? Kung ano man yung dumadaan na problema sa'yo, is hindi rin yun pangmatagalan, 'di ba? Malalagpasan at malalagpasan mo rin 'yan, 'di ba, collective? Kaya maniwala ka sa sarili mo, ayun ang pinakaimportante, maniwala ka sa sarili mo, kakayanin mo lahat ng pagsubok, mahirap man 'yan, wala namang madaling pagsubok sa buhay, collective. Iba-iba nga lang tayo ng klase ng problemang pinagdadaanan. Pero ano ang nagiging resulta nung mga problemang dumadaan sa'tin? Iisa lang, yung mental natin, mental health, 'di ba? Kapag hindi natin kinakaya, anong nangyayari? Depression, anxiety, right? Most of people around us na nagkakaroon ng ganito, hindi kinakaya, right? Hindi nila kinakaya, 'di ba? Nakakaawa kasi yung iba, sasabihin natin maarte, maarte, pero iba ang depression, iba ang lalo na talaga ang depression is iba talaga 'yan, right? Hindi 'yan biro, hindi 'yan birong bagay, hindi 'yan pag-aarte. It's a big deal. Kaya sana mabawasan na yung mga ganyan, 'di ba? Kasi napapanghinaan agad sila ng loob, and maybe because people around them na binubuli pa sila, 'di ba? Kaya alam nyo, kaya kayo kailangan kumapit kayo kay God. Bibigyan niya kayo ng guidance. Maniwala kayo, taimtim na pagdadasal and strong faith in God, 'di ba? Mararamdaman niyo si God na ginagabayan niya talaga kayo. Trust in me, kasi ako, na-proof ko na 'yun sa sarili ko, 'di ba? Kasi kung hindi kayo maniniwala, balewala lang din yung magdadasal kayo, 'di ba? Kasi iba yung nagdadasal ka lang, iba naman yung kahit nga minsan kahit hindi ka naman magdasal, eh, pero yung puso mo mararamdaman mo na kay God ka, eh. Something like that 'no, kung sino lang makaka-resonate dun 'no. So 'yan 'no, ito yung sinasabi ko sa'yo, collective, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat ng pagsubok nalalagpasan 'yan. Huwag mo lang patagalin sa buhay mo, 'di ba? Puwede mong lagpasan saglit, pero balikan mo pa rin, 'di ba? Kapag kaya mo ng i-solve, balikan mo kasi hindi 'yan mawawala. Nagkakaroon ng interest 'yan, right? Ang mga problemang tinatalikuran. Hindi 'yan nawawalang kusa. Kailangan mo pa ring i-solve 'yan, 'di ba? Kasi mas lalong lumalala, parang utang 'yan, eh, 'pag hindi mo binayaran nagkaka-interest. Gano'n din ang problema natin, problema sa kahit anong aspeto. 'Pag tinalikuran lang natin ng basta-basta 'yan, maybe ilang buwan, ilang taon, akala natin wala na, but then in the near future, eto na naman 'yan, boom, biglang eto pala yung iniwan mong problema sa past, bumabalik. So dapat kung anong problema mo, puwede mong tambayan saglit, pero habang nakatambay ka, nag-iisip ka ng paraan, nag-iisip ka ng mga possible solution, and what, manalig ka kay God. Manalig ka na palakasin ka, malagpasan mo lahat ng problema, 'di ba, collective 'no? So I hope naka-resonate kayo dito. Huwag kayong gi-give up, kasi alam niyo sino ang natutuwa, yung mga tao sa paligid niyo na gustong malubog kayo. Gusto niyo ba yung gano'n?
Or ano bang gusto niyo, yung matuwa yung mga tao sa paligid niyo o matuwa si God sa inyo, 'di ba? Parang nagbibigay ka pa ng privilege dun sa mga taong gustong ilubog ka, instead na kay God ka, 'di ba? Ano bang gusto ni God? Mapabuti ka lang, maging matatag ka, right? So, kung may mga ganyan kayong senaryo sa buhay niyo, wag kang mag-give up kasi parang ang nangyayari naggi-give up ka dahil sa mga taong nasa paligid mo, right? So, and the other one is accepting your flaws, no? So, for some of you, collectives, no, um, flaws is anything, physically, mentally, 'di ba? What else? Basta kung ano man yung mga flaws natin kasi wala namang perfect na tao, right? Tao lang naman tayo, eh. Lahat tayo may flaws, lahat tayo may kapintasan sa sarili. Walang perfect. Kahit celebrities, kahit sabihin mong napaka-perfect niyan, no offense meant, siyempre sabihin natin siyempre may mga pera sila. So, sa ngayon naman 'di ba, anything puwede nang gawin basta may pera ka, right? No? So, pero kung wala naman kang example lang, wala naman tayong kakayahan, hindi naman lahat may kakayahang ibago ang sarili, right? 'Di ba? Huwag kang mahihiya anong mang flaws mo, puwedeng ang flaws rin is no again, no offense meant, 'no, but this is a reality, 'di ba? For some of you, minsan ang gender natin, 'di ba, kasi dito is yes, open naman tayo, but then meron pa ring iba na yung bang kasi conservative ang family, hindi nila maamin sa sarili nila kung sino talaga sila, something like that, 'no? Parang tingin na rin nila sa sarili nila nun, flaws yun sa pagkatao nila, yung gender nila, 'di ba? Parang dahil may family sila na alam niyang magagalit, nararamdaman niya tuloy sa sarili niya, nakakahiya siya, 'di ba? Kumbaga, mismong hindi niya pa naman agad inaamin sa family niya, pero inuunahan niya na at inuunahan niya yung sarili niya na ikahiya yung sarili niya, 'di ba? Something like that, 'di ba? So, kung ano man yung pagkatao natin, kapintasan natin sa sarili, be proud of it, right? Hindi lahat tayo pare-parehas naman ng kapintasan, eh, 'di ba? Pero depende naman 'yun, meron namang iba ang kapintasan is talagang sinasadya naman, something na halimbawa naman sa pag-uugali, 'di ba? Halimbawa, no again, no offense meant yung mga tamad, 'di ba? Kahit na kailangang kumilos, magagawa naman ng pero ayaw kumilos. Yung matitigas ang ulo. Alam niyo flaws din 'yan, eh. Yung mataas ang ego, it's a flaws din, 'di ba? Kapintasan din 'yun. Ano ba yung kapintasan rin 'yun sa sarili mo, eh, yung mataas ang ego, yung mga something like that. Pero yung gano'ng mga klase naman kaya mong baguhin 'yun, 'di ba? Wag mong i-embrace yung gano'ng flaws ng iyong sarili ano, dahil ikaw ang nagko-cause ng problema sa ibang tao kapag gano'n ang ugali mo, 'di ba? Nagbibigay ka ng problema sa mga tao sa paligid mo lalo na sa taong nagmamahal sa'yo, right? 'No? So, depende 'yan sa flaws ng pagkatao mo. Merong dapat i-embrace, 'wag ikahiya, meron namang dapat itapon mo na talaga totally yung mga flaws na nagbibigay ng problema sa ibang tao, 'di ba? Rega Katulad nga nung sa pag-uugali, flaws din kasi 'yan. So, kayo lang din kumbaga alam niyo sa sarili niyo ano yung mga flaws niyo. Kaya alam niyo rin kung ano yung dapat tanggalin at yung dapat hindi niyo ikahiya, 'di ba collective, 'di ba? Kasi once na na-accept niyo sa sarili niyo yung mga flaws niyo at i-accept niyo at tanggalin niyo naman yung ibang mga flaws na hindi na dapat, pero ina-accept niyo sa sarili niyo na kayo yun, magiging magaan ang buhay niyo, 'di ba? Ano ba yung mataas din, something like that sa ego, 'di ba? Kapag mataas ego mo, lagi kang galit, feeling mo lagi kang tama pero alam sa sarili mo mali ka, right? Anong ginagawa mo? Nagko-cause ka ng problema sa mga taong pinipilit mo yung mali,
'di ba? Binabaligtad mo pa yung katotohanan sa hindi totoo, 'di ba? Something like that, 'di ba? Pero kung lahat tayo i-accept natin 'yun at sasabihin natin yung mga pati mga pagkakamali natin, flaws din 'yan, eh. Kung i-a-accept natin 'yun, magaan ang buhay, 'di ba? Magkakasundo. Kasi may acceptance tayong mangyayari bawat isa, 'di ba, collectives, 'no? Sana na naintindihan niyo ako dun, 'no, collective. So, yeah. So, ayun lang naman yung parang interpretation ko dito sa mga messages sa inyo ni God, 'no, ni universe, 'no. So, again, don't give up, have faith in God, 'no. So, talagang fully trust God lang talaga in anything and talagang hindi hindi niya kayo pababayaan, 'no. Trust in me and of course, accepting your flaws, 'no. Accepting your flaws, embrace it, and then to some other flaws na hindi naman na kailangan, i-accept nyo and then release it, no? Something like that, no? So, yeah, that's it, collective, no? So, thank you for watching, collectives, no? So, sana may naka-resonate dito sa inyo, no? And, yeah, please like and subscribe sa ating channel and God bless you all and keep a strong faith kay God and of course sa sarili nyo, no? And then, yeah, thank you, collective.